Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga energies and messages surrounding you this week. First card ninyo is your current situation. Current energy, what to embrace this week. We have the High Priestess. What to avoid this week, Pisces. We have the Star. Ayan. So, ano yung possible na accomplishment ninyo? We have the Ace of Pentacles. Beautiful. Blessings and opportunities that might come your way. We have the Death energy. Beautiful. Obstacle or challenge. Ayan, Knight of Wands. At saka advice ng Spirit sa inyo. We have the Sun. Holy moly, napakaganda. Napakaganda ng inyong linggo. So, bottom of the deck, Pisces, we have the Five of Wands, which is your theme, no, for the week. Baka hindi ito conflict, no? Kasi this signifies conflict, pero pwedeng hindi ito conflict with another person, kundi conflict ito sa isip ninyo. Conflicted kayo, na maguguluhan siguro kayo, baka nagkokontrahan yung isip at ng puso ninyo, or po pwedeng malilito kayo. Why is this things happening sa buhay ko? Bakit maraming ganito? Maraming kaguluhan, maraming kaganapan, maraming movement, 'di ba? At baka hindi kayo sanay sa ganon, no? Na maraming pagkakaabalahan, maaaring sabay-sabay ang mga movement, ang mga pagbabago, yung ganon, no? So, maaaring sa isip ninyo 'to. So, yung current energy ninyo is the Tower. Tower is a massive change, massive transformation. At ang transformation na to, maaaring mawindang kayo, merong surprise element, merong itong gulat factor kasi nga hindi ninyo ito plinano, hindi ninyo ito ginusto, 'di ba? Kaya nga ayan, parang tumalisik sila kasi caught unaware sila, hindi nila alam ito 'di ba? So, ganun din kayo, Pisces. So, maaring talagang bonggang kakagulat ninyo ito. So, sa una lang magugulat kayo. Pero as you go along with that change, no, habang sumasabay kayo sa agos ng buhay, sumasabay kayo sa flow of life dito, kung saan man kayo dadalhin ng event na to, ng pagbabagong ito, doon kayo magiging fulfilled, doon kayo magiging masaya, satisfied. Kaya pagdating mo doon sa sitwasyon na yon, you will be happy and joyful. At talagang you will be filled with happiness and joy and gratitude in your heart kasi masaya, masarap, no, ang magiging buhay mo. At maaari na masabi mo dito, no, na sana, 'di ba? Ginawa mo na 'yun noon pa. Sana noon pa inano mo na. Sinimulan mo nang gawin, 'di ba? Kaya ganon. No, it will be in the end, no, parang ka, buong puso mong ipagpapasalamat na nangyari kung ano man ang pagbabagong ito. At it could be in any area of life, depende yan sa inyong sitwasyon. It could be in your love life, it could be family, it could be trabaho, career. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. If the message resonates with you, kayo lang tayo nakakaalam yan. Anong dapat mong embrace? What do you need to embrace this week? High Priestess energy, which is about intuition, it's about your dreams, 'di ba? So, maraming guidance ang ibibigay sa iyo ng universe. Maraming intuitive messages, nudges, visions, maaring panaginip din, no, through your dreams, no. Yan ay mga mensahe para sa iyo. Yan ay guidance para sa iyo, same as your intuitive messages. Those are all guidance para sa iyo, para matulungan ka kung paano mo i-navigate ang inyong mga sitwasyon sa ngayon, lalo-lalo na punong-puno ng movement, punong-puno ng pagbabago ang buhay ninyo sa ngayon. Ano dapat mong iwasan? We have the Star energy. The Star is about wish fulfillment. No, this is also about wish fulfillment. So, meron kayong mga wishes na magka-come to fruition sa ngayon. This is also about optimism, new hope, new beginnings,
Pero anong dapat mong iwasan dito? Iwasan mong mapagod ka. Iwasan mo na ma-burnout ka, iwasan mo na ma-exhaust ang energy mo rito, no? So, since maraming pagbabago, maraming changes, maraming movement dito, so you may run out of energy, 'di ba? Sa dami mong aasikasuhin, sa madami mong gagawin, 'di ba? Kaya 'yun ang iwasan mo. Kaya sana balansehin mo ang lahat. Balansehin mo yung mga i-organize mo, 'di ba? Magplano ka, i-organize mo yung mga gagawin mo sa araw-araw para nakaplanado ka at make sure na lagi mong i-incorporate yung pagpapahinga, yung pagkakaroon pa rin ng time para sa sarili mo, makakain ka ng nutritious food, makapagpahinga ka, makatulog ka pa rin, yung ganon. Para despite of the busy daily grind mo, malakas ka pa rin, healthy ka pa rin, no? Kasi kung pagod ka na, depleted ng energy mo, burnout ka na, paano na, 'di ba? So wala na. Hindi mo na 'yan magagawang lahat. Kaya mas maganda na samahan mo, no? Despite sa lahat ng mga ginagawa mo, isama mo diyan sa schedule mo yung magkakaroon ka ng time pa rin sa pagpapahinga at pagtulog, okay? So, anong accomplishment mo sa ngayon? Ace of Pentacles, napakaganda. Kasi ito na yung simula, no, ng pagiging abundant mo. Ito yung simula ng pagiging prosperous mo. Maraming pwedeng financial blessings na dadating sa inyo rito, mga offers, bagong offers na pwede mong pagkakitaan, maaring additional na trabaho, additional racket, additional side hustle, business, mga ganon, no? So, it could be anything na pwede mong maging source of income pa or additional na maging source of income mo. So, maaring may mga ganong offers na dadating. At saka po pwede rin na meron ditong windfall of money. Diba? Meron kayong hindi inaasahan na dadating na pera, pwedeng may panalo, no? May mga winnings kayo rito, so hindi mo rin yan inaasahan. You're just hoping for it, pero hindi mo sukat akalain na, wow, ngayon ako mananalo, diba? Yung mga ganon ba ang sitwasyon. So, pwede rin, no, na merong promotion dito, pwedeng merong inheritance. So, there could be a lot of different sources, no, na pwedeng panggalingan ang pera mo. But, saan man magagaling ang mga perang yan, definitely, this is the time na magbabago na ang inyong sitwasyon sa inyong financial landscape. Mababago na ang sitwasyon mo sa pera. No? Magiging abundant ka na, prosperous, maluwag ka na, maginhawa ka na. No? At ito na yung simula nun. Ito na yung simula. Ito na yung magsisimula ka ng establish, no, yung inyong finances. Kaya good luck and congrats. So, ano yung mga blessings and opportunities, no, na pwedeng dumating sa buhay mo sa ngayon? We have the death energy, which is a new beginning energy. There is an ending and there is a beginning. So, kung ano man itong tatapusin mo dito, ano man itong kumbaga yung alisin mo na sa buhay mo, this is something na hindi na yan necessary sa buhay mo. That is something na hindi na kailangan, hindi na nagsiserve ng highest good mo, hindi na nagsiserve ng inyong best interest. Kaya might as well cut them off sa buhay mo. At handa ka na magsimula ngayon ng bagong buhay. Handa ka nang mag-embrace ng bagong tao, bagong sitwasyon, bagong experiences, and bagong opportunities, which is really good. Diba? Kasi something fresh, something beautiful, something exciting. So, anong possible obstacle? Yung pagmamadali. Knight of Wands. This is a fast-moving energy. So, maaaring ito yung ka dito. Mahihirapan ka siguro kasi maaring hindi masyadong, 'di ba? Baka may mga galawan ka rito or may mga sitwasyon dito na hindi mo pwede madaliin, pero maaring ikaw ay gusto mong nagmamadali. Maaring gusto mong mabilisan, no, ang transition, mabilisan ang pagpwesto ng kung mga ano-anong bagay or pagpoproseso ng mga bagay-bagay. Pero maaring yan ang maging yan ang maging challenge sa iyo, na gusto mong magmadali pero yung mga taong kasama mo or yung mga pinoproseso mo, may mga times na hindi natin pwedeng madalian, lalo na yung mga may mga papeles na kailangang sunding proseso, may mga requirements na hindi natin agad-agad
pwedeng makuha, 'di ba? So, 'yun ang maaaring challenge mo dito. Kaya maybe you need to learn to be patient, no? Para hindi ka mabuburyo, hindi ka mabubwisit, no? Just go with the flow, okay? You need to learn to be patient. You need to learn to wait, 'di ba? So, we have the sun. Ito yung advice sa'yo, which is really beautiful. So, positive changes talaga are coming your way. Maraming pagbabago. This is change. This is change. The death energy is also change. So, maraming new beginning energy. The star and the ace of pentacles, those are all new beginnings. So, mabibisi ka, Pisces. Kaya you need to be healthy talaga kasi maraming pagbabago ang maaaring mangyari sa buhay mo. These are positive changes coming your way. Magiging finally maliwanag na ang buhay mo, magiging vibrant, magiging yung vitality mo and strength also will be back. Diba? As in, magiging healthy ka ng muli, magiging masaya ka, joyful, magiging successful ka. Kasi ang dami mong maaring mga material and financial successes din, dadating na yan sa iyo sa ngayon. So, in other words, ang swerte mo sa ngayon. You are so blessed at mababalot ka ng kasiyahan talaga at kaligayahan. Kaya, yun din, huwag kang makakalimot na maging appreciative, no, of all the blessings at wag mong kakalimutan maging grateful at magdasal ng pasasalamat, no, sa divine universe. So final message ninyo, we have 17 stork. So may good news dito na paparating. There are good news, there are information coming your way, you know, mga communication coming your way. And maraming pagbabago talaga. There's a lot of changes na maaring maganap talaga dito sa buhay ninyo, Pisces. Maraming pwedeng meron ditong mga additional sa pamilya, no? Maaring meron ditong maging baka merong baby na paparating or merong business na sisimulan, yung gano'n, no? So, there's going to be a lot of development, no, in the family or sa personal din ninyong aspeto. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.